Hello, ATM! Ako po si Princess Aliyah, ang Royal Songstress ng Bulacan. At ako naman si Miguel, ang adorable smasher ng Antipolo. And we are... The Fourth Big Placers! Adobo. Ako po giniling. Giniling kasi sa bahay ni Kuya, palagi ako pinapagiling ni Kuya. Oh my God. Siguro kasi, di ba usually pag nai-stress ka, ang ano talaga, comfort food mo, ang nagpaano talaga sa amin is adobo, puro kami manok doon eh. So, yun talaga ang naging parang comfort food namin, nagbigay ng lakas sa amin tuwing may task. So, Siguro habit po na-develop ko po sa labas is, ngayon, doon po kasi sa loob ng bahay, bago po ako pumasok sa loob ng bahay, hindi po ako malinis kumain ng manok. Tapos nang pagpasok ko sa bahay, malinis po ako kumain ng manok. Hanggang ngayon po, malinis ako kumain ng manok yan. mas bumilis ako ngayon sa pagligo. Kasi before talaga, grabe, umabot ako 1 oras, 30 minutes. Kasi kumakanta pa ako, ang dami ko pang ginagawa, ang daming routine. Pero sa bahay talaga, hindi pwede. Kailangan 5 minutes lang. So ngayon, natatansya ko na siya. And surprisingly, mabilis na akong mag-ayos din. Favorite house guest ko po is si Miss Rock po nung nag-task po kami ng FSL kasi sa kanya po para sa akin siya po yung pinakamalaking impact po sa loob ng bahay kasi yun nga po, nagbigay po siya ng awareness doon sa mga deaf people po and sa mga non-deaf people po about deaf people. So, siya po yung talagang nagbigay po sa akin ng malaking impact po doon sa stay ko po doon sa loob ng bahay. Para sa akin naman po, same lang din kay Miguel, si Miss Rock po talaga. And I think lahat po ng housemates would agree kasi, it's also nice kasi Miss Rock also taught us how to, paano mag-sign ng FSL. So it's definitely a new skill din na natutunan namin sa bahay. And of course, mas naging open nga din kami, mas naging aware kami sa mga nangyayari. And of course, mas naging knowledgeable kami sa deaf community and sa mga nangyayari sa mundo. So, Hello, A, T, M, I, Miguel. I love you. I love you, ATM. I'm Princess. Siguro po nag-cope po ako sa pagkaka-homesick ko po sa loob ng bahay kasi once ko lang po na-feel yun nung Christmas and siguro in-enjoy ko na lang po yung time ko with the other housemates po. Siyempre, na-miss ko po talaga yung family ko nun pero wala naman po ako magagawa, hindi naman po ako pwedeng lumabas po, hindi ko sila pwedeng makita. So, in-enjoy ko na lang po yung time with the housemates. Yun po siguro yung naging coping ko po. And of course, yung iba pong housemates talaga ko na rin may problem ako kapag sinasabi ko po sa kanila like sila Carmel, sila Crystal, talaga pong tinutulungan po nila ako na, sila Inigo din po, talagang tinutulungan po nila ako, nagbibigay po sila ng advice. So yun po siguro, the housemates po talaga yung nakatulong sa akin. Siguro, isa din po sa mga way talaga, kung paano ako nakapag-cope, yun nga, sa pagiging homesick ko, yun nga, yung mga housemates din, kasi sila yung nagpa-remind sa akin of my family. And siguro, isa na din talaga dun is, grabe talaga yung kain ko dun sa loob, lalo na nung Christmas and New Year, kasi yun talaga yung bonding ng family namin. So, pag nai-stress ako, pag namimiss ko sila, kumakain lang ako. Siguro, the most difficult is, ayun nga, nung nag-spend kami ng Christmas and New Year without our family. Kasi syempre, sasalubungin mo yung bagong taon. Usually, kasama mo talaga yung family mo. And first time in my life na wala sila sa tabi ko nung mga times na yon. So, ayun, for me, that was the hardest. And hindi ko pa din sila nakikita. Hindi ko alam kung ano nang ginagawa nila. So, ayun. Siguro yun din po yung hardest time po sa bahay, yung Pasko po. Pero isa pa po is siguro yung time po namin hindi na sa amin po, yung sleep call, yung shower call, and then yung pagkain po namin hindi po may oras lang po para sa pagkain, and then parang lahat po, parang wala po sa amin yung oras na kay Kuya po. So, yun po siguro isa sa mga naging mahirap po para sa akin kasi syempre sanay po ako na yung oras ko po ng tulog, yung oras ko ng ligo, nasa sa akin na po. So, siguro mas naging discipline po ako sa loob ng bahay because of that. Ang mamimiss ko po ang mamimiss ko po sa loob ng bahay ay si Kuya po kasi yun nga po, ang dami pong lessons na tinuro po sa amin ni Kuya. And mamimiss ko po yung mga jokes ni Kuya, talagang nakakatawa talaga po si Kuya. Siguro ang pinaka-miss ko din po talaga is yung confession room and si Kuya. Ayun nga, kasi pag talaga may problema kami or kung gusto lang namin siya kausapin, siya talaga pinupuntahan namin sa mga advice, ganun. And siguro mamimiss ko din talaga yung mga hangouts namin, lalo na yung sabay-sabay kami kumakain sa garden area, sa dining. Kasi ngayon hindi na namin siya nagagawa kasi nga busy lahat and minsan na lang talaga yung kompleto. So, ayun. Sa bahay po, madami po ako natutunan. Sabi ko nga po na habang nakikilala po ako ng mga tao, nakikilala ko din po sarili ko. Pero siguro, yung pinaka natutunan ko po is
to enjoy my time po with other people as well, not just alone. Siguro ang pinaka natutunan ko po sa sarili ko, ayun nga, is, ayun, kasi sa outside, siguro palagi akong nahihiya ako ipakita yung talents ko, and mahihiyain talaga ako, sabi nga ni Miguel nung first day, di ba, hindi ako masyadong palakausap, pero ngayon, siguro, mas natutunan kong mas maging confident sa sarili ko, and mas nagkaroon ako ng tiwala sa sarili ko. Kaya mo na yan, alam mo, OA ka lang talaga. You know, OA ka lang. Just believe in yourself. Tapos, gawin mo na lang. Huwag mo nang i-overthink. Kasi, the more na ino-overthink mo, mas nai-stress ka lang. Mas hindi mo nagagawa ng mabuti yung mga kailangan mong gawin. So, ayun. Pero don't be scared to be yourself and just enjoy. Thank you, ATM!